Why? There is a solid. May solid, may broken. Ibig sabihin, pag nandito ka, pwede ka pang lumipat din doon o dito. Pero pag solid, bawal. Lalo na mag-overtake. Katulad nito. Okay? Then meron tayong right of way pagdating sa intersection. Sabi ng batas, when two vehicles approach or enter an intersection approximately at the same time, nagkasabay. Sino ang priority tatawid? Nasa baba. Yung nasa Taas. kanan. Ang mag-give way yung kaliwa. Why? Tingnan nyo ha, pag nagsabay, babanggain nito yung driver. Samantalang sa kanya, mababangga, masisira lang yung bumper. Tama? Kaya pagka nagkasabay, ang unang tatawid yung kanan. Mag-give way yung kaliwa. Sabay lang ha. Intersection. Ngayon, right of way rules. Entering an intersection, you must be way. Hindi ka, hindi yung pasok ka, dire-diretso. Lalo na yung mga galing sa kanto, garahe, may padating, lalabas pa kagad. Di ba? Dapat padaanin muna bago ka lalabas. Di ba na? And also, there is a yellow box prohibition or the intersection. Sabi nga, do not block the intersection even when making a turn. And they do not make a U-turn inside the intersection. Give the right of way to those inside the yellow box. Sabi nga, ang unang papasok, ang unang lalabas. And syempre, never communicate or exchange pleasantries with fellow motorists or road users. Do not park within 6 meters of an intersection. And do not load and unload passengers or goods inside the intersection. 6 na metro, doon ka uminto. Okay, hindi yung pagtawid pa lang din ng intersection, doon ka na. Dapat layo mo kayo ng 6 meters. Sa pag-overtake, the general rule is you have to pass or overtake on the left. Left. Okay? General rule po ang pag-overtake, laging kaliwa. Pero there is an exception. Ng 2 lanes moving in one direction at clear yung kanan, pwede daw mag-overtake sa kanan. Clear. Maliwanag? Hindi sila sabing may mga nagtitinda sa gilid ng kalsada, overtake ka. May nakapark sa gilid ng kalsada, overtake ka. Hindi po clear yun. Kaya nga, lagi tayo dapat nag-overtake sa kaliwa. At ang pag-overtake, walang kasalubong tulad nito, nag-overtake, may kasalubong. Ganyan. Dito naman tayo. Pag in-overtake, huwag mo yung kakat. At least 30 meters bago ka bumalik sa lane. Ganyan. At syempre, proceed on the proper lane. Huwag mong igigit na may violation po ito po yung tinatawag na lane straddling. Pag yung motor ang nasa gitna, lane splitting. Okay? At give way to overtaking vehicles. Katulad po nito, kita nyo, yung nag-overtake si color blue, inaharangan ni red. Sino may kasalanan? Si red o si blue? Sino po may kasalanan dyan? Blue. Si blue o si red? Red. Blue. Kasi ano, susunod. Parehas sir, kasi ano yan, no overtaking yung line. Parehas, bawal. Tama po yun. Double yellow solid line ang nasa gitna. Pero, you have to give way pag may nag-overtake. Kaya mo na lang siya maputi. No? You have to give way kasi hindi mo pwedeng harangin yun. And also, pag paakyat o paligo, bawal mag-overtake. Lalo na pagtatawid ng railroad. Pag nakasara na, even an emergency vehicle, do not cross. Ma-aksidente ka. Right of way na kasi ng train yan. No? Right of way po ng train yan.
And then, sabi nga, pwede ka din mag-overtake. Kanan ulit, di ba? Pagka nakita mo yung kasunod mo, sesenyas na siya ng liliko ng kaliwa, pwede ka din mag-overtake. Okay. So yan po lang po ang mga exemption. Okay, dito tayo sa parking. Pag nakita mo to, pwede mag-park. Pero, merong batas na nagsasabi, Section 46, Section intersection of the curb line. No person shall drive. No. Or park a motor vehicle or upon along a sidewalk 30 centimeter. Yung po ang nalalagay, hindi po. Okay? Sige, palitan mo. Pag pinalitan mo, natiketan ka ng modified muffler, 5,000. Yung iba ng OSP na nilalagay yung noisy muffler kasi pag noisy muffler, ang daming contest. Meron pang triangle na ginagamit, decibel meter, wala. Tiketan mo lang, modified muffler. Di ba? Wala na usapin yun. 5,000 na naman ang may ikaw umalis, lalo na pag nangyari yung aksidente sa isang barangay o sa isang street na populated, di ba? Lalabas ka, dadaan. Kung na yung red, yellow, at yung sasakyan, at least 4 meters din ang layo. But it is a mandatory for all drivers or mandatory for all motor vehicles that you have to bring your own EWD. Except for motorcycle and tricycle. 4 wheels lang po pataas, kailangan meron. Okay? Tandaan natin sa pagmamaneho, pagka tayo ay nasa right of way, insist mo yung right of way mo para hindi ka ma-aksidente. But, if that right may cause a loss of life, kung minsan kasi kahit na nasa tamang kalsada ka, may nag-overtake, sasalubong, di ba? Posible na kayo ay magbanggaan at magkaroon ng pagkawala ng buhay o may mamatay. Pwede kang umiwas. Iwasan mo dahil posible kayo magdalawa ang alaman. Why? In driving, it is better to be safe Than to be right. Diba? Kailangan safe tayo. Eh baka nasa right of way ako, binangga ka na. Nasa right of way ako, binangga mo ako eh. Eh kung paano, naging kwento ka na. Di ba? So, tandaan natin, no? Because road safety is a shared responsibility. And a driver is also a life saver. Hindi marurot ng marurot. May tanong po? Wala? Okay, next subject. Scooter! Di ba? Ano pa? Oh, brand na. Gusto niyo brand is wave. Wave. Ay, hindi wave ha. Yung wave ko na dito sa Semi-automatic clutch, manual clutch. Max, ito mama. Hindi mo wave lang naman. Mio. Yung Rusi Gala. Yung Rusi Gala. Open. Oh, di ba? So those are full. Ibig sabihin, walang clutch, walang shifting gear or pedal. How about the automatic? Wig. Wave. Smash. Smash. Oh, may smash dito. Di ba? Wala na. Oh, sige, basta wala siyang clutch, meron siyang clutch pedal. Okay? How about this one? Manual. Pag manual, anong klaseng motor? Pag manual, Easy bike. Pag 5.5, no? 1.25, yung mga ganun, may clutch siya, meron siyang clutch pedal or shifting gear. Ay, manual pala yung dinadrive ko. Pag sinabing underban, mga gela, may dashboard, may left and right side mirror para full automatic, meron lever dito, ito yung brake sa likod, brake sa harap, nandun sa kanan, tatabi niya yung accelerator grip. Pag ito
Sa brake ay nilipat na sa right foot. Pero meron siyang clutch pedal dito sa kaliwa, sa baba. Semi-automatic. Yung front brake ay nandun pa rin sa kanan katabi si accelerator. Para naman sa manual transmission, may lever dito. Ito naman ay clutch. Yung brake sa likod ay nandun na sa right foot, pares na semi. Pero yung front brake ay nandun pa rin sa tabi ng accelerator. Napansin nyo, tatlong klaseng motor. Pero ang preno sa harap ay nandito lagi sa kanan. Hindi nililipat. Napaka-importante niyan. No? And then we have the dashboard. So ang dashboard ay merong speedometer. Anong gamit ng speedometer? Anong gamit ng speedometer? It is to monitor your Speed. by simply following the Speed limit. Kailangan mo sumunod si speed limit. Yes Opo. po. Kung hindi ka susunod, Puro ng ulitin. hindi ka wala naman nang muli daw, hindi. May camera. So yun, lahat sa Manila, may nakonta ka. Dapat ganun na lang no? Lahat. Di ba? Tingnan mo doon sa Commonwealth. Di ba? Ito, madala. May budget na. Ang chaser ng motor mo is it depends on the kilometer rating. Every 1,000 kilometer. Nagpapalit tayo ng bilis. No? Pati sa automatic, di ba, meron din siyang tinatawag na gear oil. Okay, kailan pinapalitan yung gear oil ng automatic? Every 3,000 kilometer. Then, engine check indicator lang. Nakakita naman yan, engine check indicator. Para sa mga FI na engine, no? Pagka-carburetor type, wala kaya. Pag umilaw yan, there is an error on your engine, and how to identify the error? You go to your dealer and let it be scanned. Ini-scan ng computer yan para ma-identify kung ano yung error. No, sometimes yung battery. Pag matagal mo hindi ginagamit yung motor, iilaw yan. Tapos yung battery yung hindi or na lumalabas. Then we have the destination. Okay. Anong gamit niyan? Para makita mo kung nakalimutan mong patayin yung turn signal, di ba? Madalas yan, di ba? Kaya nga nandyan yun sa harap. Dahil pag nagmumotor, titingin ka malayo, yung ka lang, hindi dito. Ito, hinahawakan lang, no? And then we have the headlight indicator lamp. Pag umilaw yan, ibig sabihin naka-high yung ilaw mo. Kailangan ba dahil naka-high yung ilaw? Dapat nakalaw lang, diba? Especially pag may kasal. And the fuel gauge. Anong gamit ng fuel gauge? Dos. What is the use of a fuel gauge? To measure or how many fuel pa natitira sa inyong motorsiklo. Tama? My next question is this. How to save fuel? How to save fuel? Yes, very good. Pero may ito lang gagawin. Hindi ganon. Full tank mo na, iuwi mo, igarahe mo, huwag mong gagamitin. Hindi nakatipid ka sa gas. Tama? Tama hindi? Monitor mo yung revolutionary per minute o yung lakas ng makina. Di ba? If the pointer points number 1, 2, or 3, it is multiplied by 1,000. Ang pagbasa po, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Pero may tanong po ako. Pag nag-check po ng decibel meters, ilang decibel? 99 pataas. Yan po sa ilang RPM? Sa RPM, 2,000. At bali sa tulong po. 2,000 lang. At Kaya sabi ko kanina, ang hirap mag-ticket ng noisy muffler. Di ba? Susundin mo yun, dapat 2,000 RPM. Dapat at least ang layo. Tapos yung decibel meter, ang layo. Dapat ang rating niya 99 pataas. That is noisy. Para hindi tayo magka-problema. Dahil ito contest yan eh. Sir, mali yung pagsukat mo eh. Ganyan eh. Wala akong RPM, paano natin masasabi 2,000 yan? Kapa nila, di ba? Sige, hindi na kita titiketan ng noisy. Modified muffler. Tapos, parehas lang naman ang multa nun eh. Magkano? 5K.
para hindi pahirapan. No? Ignition switch. Paano iniikot yung susi? Kanan o clockwise? Clockwise o clockwise? Pag pinapatay, Clockwise. counter. Counter. Clockwise. Okay, dito tayo sa common switches ng Monitera. Ito yung nasa kanan, ay kaliwa, ito yung kanan. Yung number 1 na yun, anong tawag nila? Ilaw. It is the high and low headlight switch. High and low. Tapos meron tayo on switch, at ito yung turn signal. Then this is the engine stop or engine kill button. Then this is the headlight switch. Diyan mo sisindihan at ina-adjust ng high and low sa kaliwa. About to, anong tawag dito? Starting switch. O yung tinatawag na push start. Di ba? Karamihan ngayon ng motor, starter switch na yun. Di ba? Hindi na ginagamitan ng kick. And we have two types of class of brake. We have this brake. Ito yung tinatawag na rotor disc. Ito yung caliper. Okay? Dito naman, drum brake. Ito yung adjustment para lumakas yung preno. Pag sumagad na yan dyan, may ina yung preno, palitan yung brake shoe. Pag disc brake, nakudkud na, ang pinapalitan brake pads. Brake pa. Then we have the three types of drivers, driving chain for the manual and semi-automatic motorcycle. Belt type are full automatic motorcycle and the propeller type are for those 1500cc engine na motor. Hindi na po kasi pwedeng kadena doon. Okay? Three types of stand. Alin ang pinaka-safe? Ano ang pinaka-safe? Center stand. Yung patak po sa big bike kasi. Center pa rin ang patak. Center. So pinaka-safe, pag gagamitin ng motor, iiwan center stand. Ginagamit lang side stand pagka balik ka lang kanan. Diba? Madalian lang ng wheeler. Hindi po iniiwan yung motorsiklo na naka-side stand for a long period of time. Pag madali na. And we have the maintenance of a motorcycle. This is the front fork. Meron siyang tinatawag na shock absorber. Then meron siyang rim suspension, the shock absorber. Then the drive chain. Ang pag-lubricate ng drive chain ng kadena ay ginagamitan lang po ng grasa, hindi po langis. No? At syempre, meron siyang rear brake. Ito yung adjustment, yung brake shoe, brake pads para sa mga disc brake. At meron din rubber damper na kung saan nakakapit yung sprocket. And then we have the sprocket, yung malaki sa likod, maliit yung nasa harap. And the maintenance of cables such as brake, gas, and clutch is pinapatakan ng langis. Dito yan, dalawang ng tatlong patak na langis yung lubrication yan para hindi kagad maputol yung strands ng cables. And how to start a motorcycle? Paano mo mag-start? Madali lang. Unahin mo, ilagay sa center stand. Yung iba kasi motor, pag sila yung stand mo, hindi handa. Tama? It's better to put it on the center stand. After that, you turn the ignition on. Pag inilaw mo, inilagay mo sa on, iilaw dito green. Ibig sabihin naka-blue ka. Yung lumang motorsiklo ay meron engine choke, carburetor type. Pag wala na yan. Yung mga FI ngayon, wala na yan. Ano gusto niya? Yung may choke o yung FI? FI. Karamihan, FI na. No? Pag-start mo, takbo ka agad. No? Low maintenance kasi yung walang carburetor, di ba? Hindi ka tulad ng how to move your motorcycle. First step, alisin ang stand, adjust ang side mirror bago patakbuhin. Hindi yung aandar, saka mo inaayos. Mali po yun. Kailangan i-adjust mo na bago patakbuhin. Okay? And then, proper shifting. Pag manual, madali lang, di ba may clutch? O, clutch mo muna. Cambio, kaliwa. Release mo yung clutch, dahan-dahan. Pag napansin mo na lalakad na yung motor, doon mo accelerate. Hindi yung accelerate, bitaw ng clutch, kaya tumatalon. Tama? Bitaw mo na ng clutch, pag lumakad na, saka mo accelerate, dahan-dahan. Pag semi-automatic, paano?
Paano? Ha? Pag semi, paano? Ha? Pag semi, hapak sa kaliwa, accelerate, tama? How about pag full automatic? Pag full, paano? Ganun ba? Hinarila ako dyan, no? Paano gawin mo to? Sa tingin mo rin ito, lagyan. Ano mo na pinapreno, harap o likod? Likod. Very good. Subukan mo magpatakbo ng 80, preno mo bigla yung harap. Aray. Ano mangyayari? Di ba? Alam mo na. Sabi nga nila, di ba? Kaya nga laging inuuna yung preno sa likod. Kaya nga, kung mapapansin nyo, tatlong klaseng motor kanina, preno sa harap ay laging nasa kanan, katabi ni accelerator. Tandaan, magmamaleo ka ng motor. Anong klase ng motor yan? Yun nandito, ang preno sa harapan. Huwag mong yun ang inuuna. Tama? Yan madalas may nagyayaan na aksidente. So always read your user's manual to prevent, sabi nga nila, accident. You always observe safety. Okay, dito tayo sa safety checks. Anong kailangan sila-check? Brake adjustment. Tulad ng cables, clutch, throttle. Check for any leaks on the engine oil and the brake fluid. Adjust the side mirror before moving, and not while moving. Avoid downhill parking. Then use appropriate safety gadgets. Use center stand. Whenever possible, know the proper hand signal and use it religiously. Follow the special law. RA 10054, the helmet. Tomorrow, take up na. RA 10666, the children's safety on motorcycle, and RA 11235. Then we have the use ng rubber and authorized helmet only. Safety gadgets, huwag kakalimutan magsuot. Ano ba ang proper attire sa pagmumotor natin? Ang nire-require daw po ng batas, shirt, pants, and closed shoes. Pag yung Crocs po, pwede po yun. Basta yung strap ay nasa likod, pwede po yun. Pinasusuotan tayo ng mga gloves, jackets, driving shoes, driving pants for safety. I-rates na mandatory. Kahit kailangan magsuot ng gloves. Para pag natungka ka, ang unang tinutukod natin, kamay dito. Kaya para hindi ito magaskasan. Do not modify the motorcycle against the regulation. Ilaw, body end, muffler. 5,000 isa niya ng multi-lang penalty. Then follow the top box and saddle box regulation. Always use the proper hand signal and only one passenger for a motorcycle. Madalas nami-involve sa aksidente ay motor. Tama? Kaya pag may aksidente, alam na nila motor. Kasi mahirap bang mag-motor? Yes, mag-motor kasi. Lalo na pag kamote yung rider, lalo na. Diba? Pero tatandaan na, ang pag-overtake ay dapat laging nasa huminto yung sasakyan na may dashcam. Bakit siya huminto? Kasi meron nandiyan naman ito. Kamote. Ay! Saan na naman siya nag-overtake? Yan, puro ganyan. Pero common sense, nakahinto yung sasakyan, di ba? So, ganun, no? Safety tips. Never follow or guide or an emergency vehicle, especially the ambulance. Never play with the handlebar, never play with the brakes or the signal light as well. Then never rev up at the stop line. Never stare at anyone, concentrate on the road, follow the rules on right of way under Public Act 4136. And then for loading and loading, ideally the weight of the rider must not be less than 1/3 of the motorcycle and additional load. Simplihan natin. Sabi nga, pag mag-angkas ka, kailangan paggamit ito o tinatali sa likod. Pag tao, huwag aalisin yung paa sa tapakan. Sabi ko nga kanina, pag-aangkas,
Ito ang motor, huwag pa side. Paano? Sa lampak. Why? Kasi pag hindi ka naman sa lampak, maaari kang mahulog. At ang paghawak, hindi po sa balikat sa bewang ng rider. At lagi susundin yung driver's body. Pag lumiliko, no? Dapat sumusunod ka rin para hindi kayo mga balance. Kapag nag-unload, ang nauna laging bumababa yung passenger. And avoid unloading passenger on a downhill kasi baka maitulak, matumba, or lumusok kayo bababa. No? Ito naman tayo. This is a common loading and unloading violation. Dito, identify natin ano ang kanyang violation. Excess passenger. Yung helmet niya, unauthorized. Dito, excess passenger, not wearing helmet, naka-siliras. O itong dalawa to, anong violation? Overloading. Diba? Sino madalas mag-overload? Shopee. Hindi, sabi ko na nga ba, paano Shopee? Siguro madalas kayo mo-order sa Shopee. Delivery rider ang tawag ko doon, no? Hindi Shopee. Sabi dyan na kayo, baka sabihin niya, Ginawang Shopee. Shopee sinabi niya. May multa ba yun? Wala ko. Overloading po yun. Mura lang naman yun. 3,000 piso. Dito, anong violation? Ganun din, nilagay kayo niyan, ang maximum capacity lang ito 2 full face helmet. At syempre, naka-securely attached. Pag sinabi securely attached, naka-tornilyo. Kakalimutan na. Tapos, pagka naman ito ay delivery rider o yung tinatawag na custom made, these are subject to inspection and these are to be registered. Nire-registro po yan. No, magkano registro sa LTO? 100 pesos per year. May custom made. Pag na 5,000, diba? Matagal mo na rin nung magkakayo rin yan, yung mga araw. Kasi yung mga delivery rider, kumikita na 1,000 kada araw yan. Hindi nyo alam. 1,000 per day yan. Talakas nilang kumita. Oh, tapos yung saddle bags, yung nasa gilid. Okay, nire-registro ba yan? Hindi. Pero ito ay subject to inspection. Pag naglagay ka ng saddle bags, kailangan it is not to be higher on the seat of the motorcycle. Tapos, it must not impede the tail end of the motorcycle. At ang pinakamalapad lang yan is 14 inches na. No, pag lumabag siya doon, may multa. 5,000 din unauthorized accessories. Nakita na ba kayo ng LED light ng sa left sa automatic? And then they have both accelerator or the gas pedal and meron po clutch pedal ang manual. Standard, pag automatic hindi ginagamit yung kaliwang paa, pang preno. Okay? Pag automatic, kanan lang, palitan. No? Ano gagawin yung kaliwang paa nyo? Ano maganda rin drive? Manual, automatic? Manual. 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 Boring pag automatic. Boring pag automatic. Maganda ito siya sa gano'n. Akyata. Akyata. Hindi siya ng Di sa atas. Sumanod po kasi. May Pataas pa rin po. asas. Pero ako dahil nasanay ako ng bata ako sa manual, nag-drive ako ng automatic. Automatic na ayaw ko na ng manual. Bakit? Kasi wala ng kalsada, hindi traffic. Diba? Napansin nyo? Kagabi nanonood ako ng balita sa Channel 7.
pinakita yung status sa NLEX at saka SLEX. Ginawang parkingan na naman. Sabi ko, pati hindi kayo maningin ng toll fee, ay ng parking fee. Toll fee sinisingil, hindi toll. Parking fee na dapat, di ba? Ano, parking? Nasaan pa ako sa tao? No? Kaya yung mga ikaw, bumiyahin ng maaga, nakapunta ako ng Thursday. Diba? Long weekend, di ba? Friday, Saturday, Sunday. Diba? Tapos Monday, magpapay ka ng week. Para makakapa. Bumiyahin ka na, Tuesday na. Kasi alam naman natin, sigurado, pagi ka na Sunday na puno. Diba? Okay, so we are on the manual transmission and the automatic. The manual has manual transmission, sabi nga nila, dalawang letter H. Yung mga 6 gear ang reverse nandito. 6 gear, bihira yan. Gumagamit na ng 6 gear. Ito, may truck. At saka may kotse ngayon na gumagamit ng 6 gear, yung manual na Hyundai Accent na 2022 model. Maras. Those are diesel engine. They are using the 6 gear. Unpulling. Dati gumagamit sila dito, mayroon driving school, mayroon Hyundai Accent na 6 gear. Dalawang beses na accident. Unpulling. Ay. Magpabuti na lang, walang estudyante nung ginagawa. Ang nagdadrive, instructor. Ang huling talaga, as in pag tumakbo, hindi na nila nako-control, what more kung estudyante ka. Diba? Ay. Kaya the company decided to sell. Pinalitan na puro mga bios. Nakikita niya yung puro bios. Dati mayroon pa nga dyan yung maliit eh, yung ligo. Oo, kaya lang yung ligo kasi, pag-akyatan niya, nahihirapan. Nakita niyo yung amo niya, nahihirapan siya. Kasi mataas, nahihirapan. Kaya dinala din sa North Side Branch, Cebu, nandun na. Vigo. So nandun na. Kaya yung videos yung nakikita ko dyan, Avanza, meron, bakit tatlo, hindi pwedeng apat. Sometimes makikita nyo merong ilaw sa baba, ibig sabihin dahil sa accessory, it is a fog lamp, hindi po headlight to. Okay? And then we have the rear signal light when you're turning left or right. Anong kulay? Red. Ay, yellow. My question is, kailan ka sesenyas o gagamitin ng turn signal pag ikaw ay dito? Gano'n ka layo? 10 meters. 10 meters. Okay. Bago liliko, ay kailangan gamitin yung turn signal. Tama? Sabi nga, sumenyas bago lumiko. Di ba? Huwag liko bago senyas or liko bago tingin. Pag dumating yung sapa. Ano nangyari? Aksidente, kamote, naman nila, di ba? Magiging kwento ka na lang. Diba? Tandaan, 30 meters bago ka lumiko, sumenyas ka na. At least 30 meters, sumenyas na. Pwedeng gamitin yung turn signal, pwedeng gamitin yung kamay. Kahapon ginamit natin yan, di ba? Legal po na gamitin yung kamay pansenyas, huwag lang po yung paa. Maliwanag, pag ginamit yung paa, meron po kasi panuntunan ng paglalagay niyan. Una, meron siyang separate switch sa headlight. Yung iba kasi pag binuksan ng headlight, pati yung LED light sa ilalim, pinapaan na niya. Mali po yun, may separate switch. Pangalawa, LED. the light must be pointed rightward. Ang headlight diretso.
sa kalsada, ito hindi diretso. Nakatungo sa kanan. Nakayuko ng 10 cm, pag inilaw mo, ilang metro ang nalilawang? 10 metro lang. Hindi po diretso to, kanan. Ito ang diretso. Kadali lang i-identify yan. Pupunta lang ako sa harap ng motor mo, sindihan mo. Tinignan ko, nasilaw ako, ibig sabihin, diretso yung ilaw sa akin. Pag didiretso ko, hindi ako nasilaw, pupunta ako sa kanan. Nasilaw ako, ibig sabihin, nandun siya sa direksyon ng kanan. Iniwan ako. White or yellowish white lang ang pwede na ilaw. No vibration, hindi siya pwede dito sa baba. Sa taas siya ng shock absorber. They're not to be used when driving on a well-lighted street. Paliwanag ng kalsada, huwag nang iilawan. At lalong-lalo na pag may kasalubong kang sasakyan, bawal din siyang sindihan. Ganang, 2 lamps lang ang pinapayagan sa bawat motor. At bawat lamp ay may 6 LED bulb sa loob. Okay? Ito yung sinasabi ko, light must be directed 20 cm downward at 10 meters forward para hindi nasisilaw yung Down. Then the lamp must not be higher than the handlebar. Yung iba naglalagay dito, bawal yun. And then it must not be used in lieu of your headlamp. Yung iba pinapatay yung headlamp. Ito ang ginagamit, bawal na Other bawal. motor Gusto niyo malaman magkano magka? Butik na mapaigi yung rider sa Baguio City na bumiyahe lang doon. Sinuli ng HPG. Maangas eh. Sabi daw ni Colonel Busita eh. Yun ang mali kung minsan. Huwag nyo lang sasabihin yung ibang tao. Susunod ka lang sa batas, di ba? Hindi mo na kailangan sabihin. Ganito kasi, nung inuli, sabi po ni Colonel, ganito. Huwag ka na sumunod doon, nasundin mo ito. Tama? Sabi nga, what is not written does not exist. Di ba? Kung boka-boka lang, paniniwalaan. Alam niyo ba magkano ang multa? Ang butas, meron tayong Republic Act 4136, Section 34A. Illegal attachment of light. Ang multa mo, mura lang. 5K. Mura lang eh. Di ba? Pero pag nainis sa'yo, yung law enforcement officer, kakasuhan ka ng PD 96. Mura lang yan, multa. 50K? Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya tandaan nyo mga multa, para lang sa halagang magkano lang. 250 pesos. Yung iba nasanay na, lagi na lang ino-on, di ba? Kahit maliwanag, di sa lubong ino-on. Sakit kaya sa mata niyan. No, kahapon lang pauwi ako, yung motor nasa likod, liwanag ng ilaw niya. Kaya magbagal ako. Gagawin ko lang naman, babagal lang ako. Siyempre pag bumagal ako, overtake siya, di ba? Ganun lang, huwag mo nang awahin. Kaya mo na yung iba makaaway niya, di ba? Okay, so tandaan niyo yung violation na eh. Okay? Ngayon, ang tanong ko is, naniniwala ba kayo ng tricycle Gawas Highway? Naniniwala kayo? Bawal naman tricycle sa highway. Yes. Bawal talaga yun. Ito po yung batas. Sabi nga, limits of operation ng mga tricycle na nasa batas under Section 10. Generally, tricycles are authorized to operate on any road within the municipality or the city road. However, they are prohibited to operate along the national highway or any road which allow maximum speed other than greater than 40 km/h, especially on a well-paved high-speed road. Unless naman, that there is a tricycle or bicycle lane on the shoulder, pwede naman. Except pag tatawid sa highway, pwede din po yung tricycle. Kaya di ba, naging ina-advise, tricycle, gilid na lang kayo. Di ba? Kahit walang tricycle lane, gumilid ka, doon pa lang pwede ka na sa highway. Pero huwag ka naman nang gilid na, kasi yung iba gumilid na pa. Ngayon, kaya tayo binibigyan ng body number or prangkisa ng local city or municipal. Dahil ang tricycle ay mga masada kung saan hindi dinadaanan ng higher mode of public transport.
Kaya bawal sila sa highway. Doon lang talaga sila sa kanto. Yung hindi dinadaanan ng bus or ng mga jeep, no? Kaya nga, doon lang sila sa municipal road, not along the national road. Pero, may exception. If there is no other road, nadadaanan from one barangay to going to another barangay, pwede naman po sa highway. Basta nandun ka lang sa maliwanag. Clear po tayo doon. Tandaan na, pag nagmamaneho, gamitin yung pero wag kakalimutan, gamitin yung kaya kung minsan nasasabihan yung mga nagmumotor, yung helmet daw niya nasa siko. Kasi yung pinapag-exodan niya, yung utak niya nandun daw sa siko. Kasabihan mo, kaya huwag yung gano'n. Di ba na? Kaya always drive. Langis. And then we have the transmission oil pan. May dalawang klaseng transmission, may automatic and manual. Pag automatic, anong ginagamit na fluid? It is an automatic transmission fluid. Pag ito'y manual, it is a gear oil. No? Kakalimutan niya, hindi pareha sa langis nun. Then the engine oil, I think is iba. Pero langis para sa mga country na namin. Pero langis para sa mga katulad natin mainit na bansa. Tropical country, kaya nila, pag mainit, pag malamig, diba? So, meron specific po. And kailangan change oil ng makina ng sasakyan. Everyday lang. Yesterday, we take up motorcycle. Tuwing kailangan change oil ng motor. 1,003. Tapos sa sasakyan, 4 wheels and above is every 5,000. 3,000. Sometimes, 3,000 ba yun? tinatawag na special oil, yung synthetic, wherein you can change your engine oil on a interval of 10,000 km. Pero ako hindi ako gumagamit ng 5,000 na. Iba pa rin yung malinis lang yung malinis. Para pag-check mo, makita mo. Sa kotse, 5,000. Pero yung specific na nakaset is 3,000, pero yung gumagamit ito is 5,000. Okay? And then we have the linkages and joints. Sa motor is 1,000. And this is the front suspension. Once you will turn on a steering wheel or you turn left or right, o ang gumagalaw, ito yun. Yung harapan na tawag dito is the rack and pinion. And then meron siyang rubber boot na may bakal sa loob. Ang tawag doon is rack end. At yung ball joint na nasa dulo na nakakapit doon sa gulong para umikot o lumikot, ang tawag doon is tie rod end. Yan ang madalas na nasisira kasi pag nag-drive ka, yan madalas na gumagalaw. Tama? Dahil pag iniikot mo yung manibela. Okay? Then we have the muffler and silencer. Oh. Nandito pa ba, sir? Nandito pa ba ako? Yung nakarap pa po, sir. Plastic pack. Ako. Second day mo ngayon. Ako. Anong barangay ka? Matagbaran po. Dapat ka nung kung may bakante doon ka pumesto. Doon sa sulok, sir, pwede doon. May tao po. Hindi na lang po. Sige, sir, para lumita sa pinupuno natin yung singuan para mabilang ng mga what happened? Baka nahulog yata yung gamit mo. Okay, so we have the muffler and silencer. So yung nakikita natin sa likod ng sakyan, it is a muffler. Yung underneath, it is the silencer or in other words, is resonator. And then we have this rear axle and differential. Yung nandun sa likod ng sasakyan, ang tawag doon differential. Ito po yun. Yung iniikutan ng gulong o yung pinaglalagyan ng gulong, ang tawag doon is axle. Aksa. Lahat ng sasakyan meron pong differential. Tulad nito. No? Pero ang sedan wala.
Bakit? Anong pinagkaiba? Pag may diferensya ng sasakyan, ibig sabihin, it is a rear-wheel drive. Lahat ng sasakyan may differential. Sa likod na gulong ang umiikot para umandar o tumakbo ang sasakyan. Ang sedan walang differential. Ang meron lang is the front suspension o yung tinatawag na front wheel drive. Harap na gulong ang umiikot para ito ay tumakbo. So yun po ang pinagkaiba. Okay? And then we have the ignition switch. Paano pinipihit ang ignition switch? Clockwise. Clockwise. No? Pagka ito ay papatay ng makina, it is Counterclockwise. Tire. Things to remember about the tire. Compatibility. Para saan ang gulong? Tingnan niyo yun. Meron Passenger kasi car. gulong para sa mga ibang Station. bansa. No? Katulad ng Amerika, meron silang ginagamit. Japan, may snow tire. No? Meron din naman regular tire pag walang snow. And then we have the signs. First 3 digit or number indicates the tire weight, gano'ng kalapad yung gulong, and the unit of measurement is millimeter. Then the second 2 digits is the height of the tire. Gano'ng kataas? And then the last 2 digit is the inner diameter of the tire, and the unit of measurement is inches. Pag nakita mo doon, 15 inches ang kailangan. Di ba na? And R, hindi po rin yun. It is the tire condition. Ang tawag dyan, radial tire. Okay, dito sa ating bansa, we are using radial tires. Left span. May left span ka ang gulong? Yes. They have 2 left span ang gulong or yung tinatawag na manufacturing date. Dito po yung makikita sa tire identification number, ang pagkasulat ganito. Tapos may number. For example, 1422. So, ibig sabihin ng tire is manufactured on the 14th week of year 2022. Meron expiration ang gulong. From the date of manufactured, it is only a 2022. May maximum of 2022. 5 years. That is expiration date. Okay? So pagka umabot na ng 5 years ang gulong, palitan. Kahit makapal pa. Meron bang gulong na gano'n? Meron yung mga madalang gamitin ng sasakyan. Yung pang weekend lang. No? Pagka Sabado Linggo lang ito ang gagamitin. Yun po yun. Pero kung daily use, ang gulong, meron tinatawag na life span. O kaya, yung ito, lifespan. Yung isa naman is yung tinatawag na tire life. Okay ba? Lifespan to, then may tire life. Yung tire life naman depends on the usage of the motor vehicle. Pero, ang standard is hindi aabot ng 5 years ubos yung gulong mo pag daily use. Paano naman yung tinatawag na tire life? It is from the 0 to maximum of 60,000 kilometers ang tinakbo ng sasakyan mo ubos ang gulong. Okay? Maximum na yung 60. Konti na lang yun. Nasa almost 40 to 30% na lang yun. Tire life mo. Okay? So, dalawa po, titingnan nyo yung gulong. Pag nag-expire na, palitan kahit makapal. Pag yung gulong naman yung sakyan na araw-araw ginagamit, tingnan nyo naman yung thickness ng gulong. Baka manipis na. At titingnan mo yung kilometer radius ng sasakyan mo. Pag umabot ng 60,000, boost na yan. You have to change your engine. Wiper, napakadali lang. No? Ang wiper ay binababa lang siya. Lalo na kapon ng ulan, di ba? Bababa mo siya. That is an interval move. Sabihin, magwa-wipe, ihinto, few seconds, magwa-wipe, ihinto, ano siya. Pero gusto yung continuous siya nagwa-wipe, baba mo ng isa, mabagal. Okay? Continuous ha. Gusto mo muna ng tail light,
Okay. Liwanag. Tapos, isa pang quiz, sisinda na yung headlight. Okay? It is on the low beam. Gusto mong i-high beam, itulak mo lang siya pababa. High beam na po yun. Hilahin mo siya, low beam. Ngayon, hilahin mo siya, meron tinatawag na spring. Ang tawag doon, pass light. Kung gaano karami mo siyang hinila at bumabalik, ganun din karami or kabilis nag-blink yung headlight. Diba na? At pagliliko, ginagamit po yan. Yan yung turn signal din. Pagliliko ng kaliwa, ibababa. Pagliliko ng kanan, itataas. Ano eh? Pag kung kakalimutan na, binanggit ko na kanina, Sumenyas bago Lumiko. lumiko. Gano'ng kalayo? 10 meters. 30 meters. Ah, Maliwan na? 30. Oh my gosh. Hindi yung nandyan na yung motor, nandyan na yung sasakyan. Nung ito ay tumingin, wasak. Di ba? Hindi ko muna bago tingin. Hindi ko muna bago senyas. Di ba? Nakita ko ngayon aksidente, lumiko yung tricycle. Tapos may matating na motor, nabangga. Tapos, tinignan ko, hindi nakasenyas. Maya-maya, nung pagdating yung pulis, pinindot niya yung turn signal ng tricycle. Ano sabi ko? Paano makakabit? How to save gasoline or fuel. Ayun, sinabi niya kahapon, di ba? Ganito po yun, kasi may scientific study. I-ano muna. I-full tank mo, tapos huwag mong gamitin. Kung maaalala nyo, nung kayo ay nag-aaral ng elementary, pinag-aaralan na namin yan. For example, this is your fuel tank. Okay? Pinarga mo 1 quart. Tama? This is your gas. Anong nasa loob? Air. That is air. So sabi nga, pag gumalaw ang sasakyan, ang fuel ay gumagalaw din. Tama? Nag-splash sa loob ng tangke. Tama? Yung pinakamanipis na umakyat, hindi na babalik sa baba. Why? Sumasama na sa hangin. Because fuel is a chemical. Sample. Parehas lang po nitong alcohol. Nasaan na yung alcohol? Sumama sa... Bakit? Mas marami yung hangin sa loob ng classroom. Tama? Ganon din po sa gasolina. Ibig sabihin, nag-i-evaporate. Diba? Okay. May So, natutunan. pag pinuno mo ang tangke, may hangin, Wala. ang nakukonsume lang ay yung kinakain ng makina. Kaya totoo yung sinasabi ng estudyante. Kailan po kumuha ng lisensya, baka naman sa akin lang siya na. Sa Mindanao pa po yun tapos dito na lang pa yun. Totoo po yun. Kasi, when I was given a chance na makapag-seminar po sa Japan, tinuro din yun sa akin. Kasi, pero ang Japan, hindi lang ganyan magpaliwanag. Tatlong araw po namin inaaral yung subject lang na yan. Kasi ang Japan, may competition. Meron yung EDT, meron ganito. Alam mo naman yan ang Hapon, gusto niya. Detalyado. Diba? Paliwanag mo doon sa kanila. Detalyado yung paliwanag. So, pinag-aralan nila. Kaya kasi ito, 3 minuto lang. Diba? Napakasimpleng ipaliwanag, di ba? Pero doon may competition kasi. Kaya talagang totoo. Kaya pag madalas na nasa full tank, at pag ito ay naubos na, nagpunta na sa 3/4, ibalik mo ulit sa full tank. Diba na? Pero sa motor, huwag kayong magpupul tank.
Ah, Ilang pong liters? ang sedan nasa 50 liters. Sama lang liters. Oo, pag nag-E, meron pa siyang 5 liters. Makakalayo ka pa dyan. Kaya lang, pag nagkarga ka, pag nagkarga ka, nagkarga ko 500, di man lang umangat ka. Kasi may reserve siya. Ginamit mo yung reserve. Sa motor, pag niya yung pull na. Bakit? Laging hinihiram. Diba? Pag alam nilang pull na, laging hinihiram. May kapitbahay ako. Brad, tira lang motor mo. Kailangan ko doon. Sige. Pagbalik. Kaya dapat ang driver marunong magbasa ng dashboard. Kahapon, motorsiklo ang dashboard na ginawa natin or inaral natin today, it is the motor vehicle. Assuming that you have already checked the motor vehicle before you start the engine. Later, papag-aralan natin ano ba kailangan i-check bago pandarin. Assume muna natin na check. Okay? Then, switch on the key. Pag-on mo ng susi, i-start the engine. Ang una mong titingnan, paganda rin is RPM. Sigurado, paganda, mataas ang minor. Nandito yan in between 1,500 to 2,000 RPM. In a few seconds lang yan, 10 to 15 seconds, bababa na yan into 1,000 RPM and it's ready to drive. Bakit hindi siya pwedeng paandarin o palakarin ng sasakyan pag ito'y umabot ng 2,000 to 1,500 RPM pagka-start? Kasi nagwa-warm up pa yung makina. Pwede naman pag-start mo, gamitin mo. Pero pag may nasira, magtulo ka, gastos ka. Diba? So we teach how to start the engine. Nasa sa inyo na kung gagawin nyo hindi. Liwanag? Pag tumaas na, bumaba, 1,000. Ready to drive. Aandar na lang ang gauges. Umpisahin natin sa oil pressure gauge. Kanina, naka-off ay nasa 0 ang pressure or pound per square inch. Pag-start ng makina, tataas. Once you step on the accelerator, tataas, bababa, tataas, bababa. Ibig sabihin, merong langis na nanggaling sa oil pan paakyat sa makina, naglulubricate yung makina. There is a pressure. Anak, pero what is the standard? Wala. Kailangan hindi lang umabot sa 0. Okay? Hindi abot sa 0 dahil pag nag-0 yan at umaandar yung makina, it is a loss compression. Wala nang langis na umakyat sa makina. Kung mapapansin mo yung makina, maririnig mo, maingay. Di ba? So that is a symptoms of loss compression. Ngayon, pinalitan ng manufacturers ng sasakyan, yung oil pressure gauge. Ang pinalit is the oil warning light. Mas madali kasi siyang maintindihan. Then we have this temperature gauge. Ang temperature gauge ay mayroong sinatawag na cool and hot. So once you start the engine in the morning, it is on the cool, and then titingnan mo yung RPM, tataas to 1,500 to 1,000, pagbaba ng 1,000, ready to drive. Ito naman, tataas na siya. It should be in between cool and middle. Maximum po yan. Ibig sabihin, pag nandito sa pagitan ng dalawang to, normal temperature ang makina. Hindi siya nag-overheat. Okay, normal po yan. Once na tumaas ng kaunti, it's not normal. So, ibig sabihin, mag-overheat na yung makina. Actually, overheat na yan. So, what will you do? You have to stop the vehicle. Prevention is better than cure. Yung iba, sinasagad nila dito. Hindi pa naman daw nag-overheat. Nandito pa lang daw. Pag sinagad mo dito yan, lalabas yung genie, babatukan ka. Kasi usok ng puti yan. Hindi mo na mapapakinabangan yung makina mo. Kaya, tandaan na, pag lumampas na kaunti sa kalahati, anong kailangan gawin?
i-check na yung sasakyan o yung makina. At pag hindi mo makita, patayin mo na kaagad yung engine, huwag mo nang hayaan pang tumaas ng mas mataas pa sa kalahati. Masisira yung makina. Okay? Then we are on the battery voltage gauge. Voltage gauge, ang working voltage ng makina natin is from 12 volts to 13.8 volts DC. Pag tumaas ng 13.8 overcharging, pagka ito ay bumaba ng 12 volts, ang tawag doon, not charging. Okay? Kaya lang, inalis ng car manufacturer itong voltage gauge, mas madali pinalitan niya ng battery warning light. Okay? Ganun po ang ginawa. Mamaya akalin natin yun. Then we have this fuel gauge. Pag letter E, ibig sabihin, and F is, pag nag-empty ang gasolina ng sasakyan mo, ilan ang ikakarga mo? Yung totoo. Full tank. Meron akong tinulong dyan. Empty sir. Ilan kakarga mo? Full top. Pag bukulukuhin. Hindi mo hahayaan mag-empty yan kung ipo-full tank mo. Di ba? Kalokohan. Pati ako, lolokohan. Ilan ang kakarga mo? Reality. Pag motor. Sige, motor tayo. Mas marami motor. 100. 100. 100. Sige, ayan, 100. Kaya nga dapat 100, one-fourth lang eh. Ilagay ko naman lampas ng kaunti. Diba? Tama? Sa kotse, sino may kotse? Sino may kotse? Ayaw pang umami. Nag-drive ka na, di ba? May kotse kayo? Oo. Pagka nag-empty, nagkakarga. 1.5 lang. Pang-5. Dito yun. Tama? Tama. Pag nawalan ng konti na lang. Engine. Umandar ang makina, kailangan niyan patay lahat. Pag ito ang pumilaw, ibig sabihin naka-handbrake. Okay, hinila, pinindot ko, binaba ko. Ayaw pa rin mamatay. Ano ang problema? Diba? There are two functions for the brake function. Number one, naka-handbrake. Binaba ko na, nakailaw pa rin. Ibig sabihin, kulang ang brake fluid mo. Ito yung brake fluid level or the canister na tinatawag, meron kasi siyang maximum and meron siyang minimum. So it is below the minimum, that is why umilaw yan sa dashboard. Natutuwa ako na sa isang estudyante. I just want you to share this. So yung lock spring ko may nabibili sa auto supply meron. Ngayon na, nowadays meron. Okay, pag ito naman ang umilaw, anti-lock braking system. Pag umilaw ito, ang madalas na nasisira, sensor. Ang bawat ilong ng sakyan ay may ABS sensor. Okay? Mahirap So, na bakit may kotse. nasisira? Ang daming ano. Yung iba, Ang dami ginagagat na- ng alaga natin. Kasi yung ABS sensor, nandun sa ilalim ng gulong yon, nakakagit ka na yan. Yung wire, pinangat-ngat ng mga alaga nyo. Ako yung alaga namin, pinatay ko na lahat. Then, joke lang. No, kasi pinatali ko sila para hindi sila nangangat. No, ang bawat gulong po ng sasakyan ay may sensor. Kaya natin papay-scan para malaman natin kung anong sensor yung nasira. Sa Shopee, tinignan ko lang yung part number. Tapos, maghanap ako sa Shopee, nakita ko yung year model and the same part number. Diniliver sa akin, 350 pesos lang. Tapos ako na naglagay kasi sinisaksak lang yan sa tornilyo. Ito, nagagawin mo. Kailangan nasusunod. Labo. Okay. Una is adjust the side mirror. Hindi Example, nakikita yung... Auto adjust. Ganito lang.
this is your car, tire in front, tire at the rear, and this is your side mirror, for example. Huwag nyo na akong hanapan na magandang drawing, ano eh. Okay, and then this is the steering wheel. Tapos merong tinatawag na reverse or rear mirror na nasa taas. Okay? Ang pag-adjust po ng side mirror, kailangan si driver mismo nakikita niyo yung gilid na. Merong vlogger, kailangan daw nakikita mo doon sa sulok yung door handle. Depende po sa inyo yun. Okay? Basta nakikita mo lang yung gilid ng sakyan, walang problema yun. And ano kalayo yung angle, walang problema na yun. Basta importante, nakikita mo yung gilid. Okay? Then after that, you adjust your rear view mirror para makita mo sa likod. Tama? And then you have to adjust your seat and handrest for comfortable head and sitting position. After that, you have to wear your seat belt. Is this the proper wearing? This one. Across the torso. No? And then you have to reach your accelerator, brake, clutch, pedal with your foot to check for comfortable distance. Paano i-adjust? Yung upuan, bending forward, backward. After that, you have to clear the windshield of distracted items. Anything on top of your dashboard which exceed the 4 inches in height is prohibited. It is a violation of the anti-distracted driving law. Dapat hindi siya tataas ng 4 inches. Okay, after that, you have to close and lock the doors and turn on your ignition key. Nasa lock, so clockwise, accessory on. Pag naka-on na, start the engine. Pag in-start po yung makina, umandar ang makina, bitawan ka agad yung susi, babalik siya ng on. So, push start. Paano mag-start? Sino may push start na kotse? Pindot. I-push start kayo. Paano mo hindi start yung push start na kotse nyo? Preno po, tapos click po yung start po. Ay, tsaka yung key fob sir. Yung Parang immobilizer, yung key, yung remote. Paano mo i-start? preno. Preno, and then pindot mo. Ang pag-start po ganito. Okay? Pindutin mo ng isa, iilaw yung dashboard, at long press mo to start. Kaya na, ganun din po sa isusi. Lock, accessory, on. Pag inon ko yung susi, iilaw yung dashboard, tama? Then pag ilaw, dun mo siya i-start. Hindi yung pagsaksak, start agad. In the long run, ang posible possible hindi ko sinabing masisira, is the engine control unit. In other words, the computer box of your engine. Di ba na? So, ganun po, no? Pindot ng isa, iilaw ang dashboard, long press to start the engine. Sa isusi, on, umilaw ang dashboard, after that, start ang engine. Hindi po dala-diretso. Okay? Pero kung marami kang pera, okay lang. Di ba? It's up to you eh. Di ba? Kasi yung problema, sa first gear. Manual, hinila ko sa kaliwa, tinulak ko paabante. Nasa first gear na ako. Tama? So what is the next thing to do? You have to release your handbrake. Hila, pindot, baba. After that, you have to slowly release your clutch pedal. Okay. Dahan-dahan ko nang i-release yung clutch at yung kanang paa ay ililipat ko sa gas. Pag na-feel mo na, nire-release ko to at lalakad yung sasakyan, nagpa-vibrate na. Doon mo siya ikagas at i-release yung clutch. Hindi po gas, release clutch. Tama? Hindi po ganun eh. Release mo ng dahan-dahan yung clutch. Pag na-feel mong nagba-vibrate na, hapakan yung gas at release mo slowly yung clutch.
mabagal siyang lalakad. Hindi yung gas, release clutch, shoo! Di ba? Naliwanan po? Okay, after that, you have to take a look on your vehicle spot. Tingnan mo yung dadaanan pag may obstruction, apakan ng brake. Pag wala, release ang brake, ilipat sa gas, then completely release yung gas. Kailan. Then, you can use the second gear. Kailan ka magse-second gear pag manual? Pag umabot na po ng 10 kilometers per hour, you have to shift to the second gear. After you see your kilometer reading to 20 kph, shift to the third gear. Paano po mag-third gear? Kadali lang. Nung nag-first gear ka, hinila mo kaliwa, tulak mo babante. Tama? Yung second gear mo, hindi po hinihila ng ganyan yun. Hila. Hila. Yung iba, hihipag-away sa kambyo. Hindi po ganun. Hila, isang click. Tama? At huwag mo ngayon babalik sa neutral, ha? Kaya nga, hila. That is the second gear. Tumatakbo na ng 20. What will you do? Shift to the third gear. Okay. Akyat. Tulak. Hindi mo kailangan i-ganyan pa kaliwa pa kanan. Tulak mo lang. Kusa siyang babalik sa neutral at itulak mo lang ulit paabante. Then fourth gear. Hila. Hila. Fifth gear. Tulak sa kanan. Tulak paabante. Ganun lang kadali. Yung iba nagigipag-away sa segunda. Sabi ko, naituro ba sa'yo? Siguro, sir, yun totoo. Oo, sir, pag hindi ka magkambyo, sige, ito mo yung sakyan. Ito niya. Handbrake mo. Sige, turuan kita mag-shift, ha? Okay. Bakit na yung clutch? Nakapak na, sir. Nalagay mo sa first gear. Second gear. Hindi gano'n na. Ganito po, ha? Second gear, ha? Hila. Hila. Third gear. Hindi gano'n na. Tulak mo lang. Tulak niya. O, tingnan mo, bumalik dito sa neutral. Tama? Puso babalik yan eh. Tulak mo lang pabalik. O, third gear siya. O, fourth gear. Hila. Hila. Fifth gear. O, yan. Ulitin mo. O, sir, madali lang pala. O, sige, mag-drive ka na. Doon nag-drive. Sir, drive, napaka-convenient. Sabi niya sa akin eh. Kasi nagigipag-away ka sa cambio. Sabi ko sa kanila. So, makikita mo doon kung tamang pag-drive. Maliwanag? Okay. Then, if this shifting gear. So, naturo ko na kung paano mag-shift. Pag-brake naman tayo. Paano ba mag-brake? Napakadali. Anong inuuna? Brake o clutch? Brake muna. So, brake mo muna dahan-dahan. Before the car stops, doon mo hapakan yung clutch. For what? Para hindi mamatay yung engine. And then fully press the brake to stop the vehicle. Ganun po. No, pero pag nagpa-practice ka at nahihirapan ka, pwede mo unahin yung clutch para hindi mamatay yung makina. Pero pag natutunan mo na, the proper is, nauna yung brake, just before the car stops, step on the clutch, then fully press the brake. At tandaan po natin, ang kaliwang paa ay hindi ginagamit sa pagpreno. Sa clutch lang yan. Pag walang clutch, hindi yan magagamit yung kaliwang paa. At hindi pwedeng gamitin yung kanan na pagsabayin yung brake at saka yung clutch dahil ang kanan ay pag-aandar, gas. Pagkahinto ay brake. Alternate lang po siya, And you have to stop the vehicle, slowly step on the brake, no? While slowly moving. Huwag niyo pong binibigla. Okay? Sa paghawak naman ng manibela, napakadali. Ano mawak? Meron tayong correct hand position. 9, 3. Hindi ka komportable. 10, 2. Mataas na kaunti.
Tandaan, dalawang gamay lang lagi ang ginagamit pag tayo ay hahawak ng manibela. Hindi po pwedeng isa lang, dalawa lagi yan. Okay? And then, when you are turning using the hand-to-hand steering, mabagal na pagliko. Yung parang ang movement is slowly. Practice pa lang eh. Pwedeng gamitin yung hand-to-hand steering. Tingnan nyo, pagliliko ka ng left, at dali lang, ilahin mo sa left, itulak mo sa kanan. Ilahin mo sa left, itulak mo sa kanan. Liko ka ng kanan, ilahin mo sa kanan, itulak mo sa kaliwa, ilahin sa kanan, itulak sa kaliwa. Pag bumilis ng konti ang pagliko, gamitin mo yung hand to hand o hand over hand. Okay, liko, lagay sa 3, kunin sa 4, bumaba si 5, baba si 6, palitan. Hand to hand over hand. Maliwanag? At merong one-hand steering na ginagamit sa pagliko ng manibela pag mabilis ang likuan or pupunta ka sa biglang liko o yung palikong bigla. No? Pwede kong gamitin yung isang kamay. Tingnan niyo yung position. 9 o'clock. Ikot. Ikot. Baba sa 4. Open. 5. Close. Pag liliko ng left, pabalik din po yan. Sa kamay, mabilis po yan nililiko mabilis, as in. Tapos yung right hand ay nandun sa shifting gear para pag kailangan mo mag-shift ay mabilis din. Ang hirap Kaya na. pagka lumiligo ko, tandaan natin, dapat lagi ka nandun sa lane. Ang pag-ikot ng manibela ko, hindi yung liligo ka ng kaliwa, ligo ka ng kanan, hindi ganon, dahan-dahan. Para hindi ka lumabas sa lane. That is oversteering. Pag kulang naman, it is understeering. Kaya nga, lagi ka nandun sa tamang lane at parehas sa distansya sa kaliwa at sa kanan, gilid na bansa. Di ba na? May tanong? Wala. May tanong? Okay, 10 minutes break. Likod, dahil sa rear view, kita ko yung gilid sa side mirror. Kaya pag umatras, hindi po lumilingon sa likod. Titingin ka na sa side mirror. Hindi po ito ang tama. No? Yung lilingon-lingon ka, hindi na po yung ginagamit. Titingin ka lang sa side mirror. Do-drive ka. Para makita ko yung gilid, side mirror, para makita ko yung likod, rear view mirror. Nakatingin ako sa harap. Why? Because Rear view mirror. yung gulong natin sa harap ay nagsaswing, especially pag aatras ka. Di ba? Kaya pag ikaw ay driver, gusto mong umatras papunta ng kanan. Napakasimple. Yung manibela ay ikot mo na kanan. Ito yung gulong mo. Tama? So pag umatras yan, gumagalaw ba yung gulong sa harap? Nagsiswing ba yung sasakyan? Yes, di ba? Nagsiswing. That is why nakatingin ka sa harap para nakikita mo. Kung kailangan mong makita yung side mirror, yung likod, rear view. Pag atras ka naman papunta ng kaliwa, ang ikot ng manibela ay kaliwa. Ito naman yung gulong mo sa hindi po tumitingin sa likod. Ano eh? Pag tumingin ka sa likod, baka may nakapark dito, tatama. Okay? Stopping and parking. Paano ba mag-stop o mag-park ng sakyan? Ang makasimple, pag ito ay manual, apak sa brake, bago huminto, apakan nyo, clutch. Then fully press the brake. Pag hinto, handbrake. Pag automatic, handbrake. Tama? Tapos, nakaapak ka pa rin sa brake kung bibitawan. Okay? And then, ilagay mo sa, pag automatic, ilagay mo sa park. Tama? And then, pwede mo na patayin yung makina. Pero pag manual, kailangan naka-brake, naka-neutral,
Tapos, bitawan mo na yung brake, pwede mong patayin yung makina. Nakaapak pa Huwag rin na sa huwag brake. magpapatay ng makina na hindi Handbrake. Okay. Next, parking. Paano mag-park? Nose in o yung facing the wall. Yan na, di ba? Napakasimple eh. Magpa-park ka yan lang, oh. So, kaliwa. Then, kaliwa ulit. Nung nag-park, yung distance sa gilid is the same. Tama? Bakit? Para sa pagbukas ng ito. Okay. Pag naman, magpa-park ka parallel. Ganito lang yan kasimple. Nakatapat yung dulo ng sasakyan mo dun sa sasakyan mo. Titingin ka sa right side mirror para makita mo yung dulo ng sasakyan. Ito lang iiwasan mo. Isang metro po layo, minimum na. Atras ka, pakanan. Anong ikot ng maligala? Kanan. Dalawang ikot sa kanan. 1, 2. Atras yan. Nakatapat na side mirror sa dulo ng sasakyan. Atras ka, kaliwa. Ibalik mo muna yung dalawang kanan. 1, 2. At isang ikot sa kaliwa. Ito na yung manibela mo sa kaliwa ng mundo mo. Sa atras yan. Okay? Parehas ba ang distance? Hindi. So, kailangan mo forward. Bakit kailangan may distance sa likod at sa harap? Para pag lalabas. Pero ang ginagawa ng iba, pinaparkingan ng ano pa pa? Motor, tricycle. Di ba? Pwede ba yun? Hindi. There is an incident that sa event, alam niyo yung yung kalsada, tingnan niyo ang ikot ng manibela. Yung kanilang gulong sa harapan ay kinakalso sa gilid. With curve, without curve. Why? Para pag bumaga or bumitaw man yung handbrake, hindi yan mausad. So, nakakalso na siya sa gilid. Mabaliktaran naman pag ito ay backyard. Pag may curve, cutter, ikot ng manibela kaliwa, kalso mo sa gilid. Bumitaw man yung handbrake, hindi siya usad. Pag wala namang curve, baliktad. Kanan ng manibela. Pagka bumitaw man yung handbrake, kakalso sa likod yung sasakyan. Mas mataas po ang gulo ang sasakyan sa likuran kumpara sa harap. Okay, dito tayo sa loading and loading. Pag nakita mo to, pwede ba magbaba at magsakay? Pwede po. About this one? No. Hindi. Wala nang traffic enforcer kasi 8 to 5 lang yung poso eh. Pag may ito ka ba, magbababa, magsasakay ka ba rin? Siyempre, susundin natin yung batas. Sabi nga, you load and load passengers, cargo at designated zone na. Loading and loading area na. Tama? At siyempre, bago magbaba ng pasero, tingnan na sa driver yung side mirror, baka may dumadaan, bago mo i-unlock yung pintuan. Unang bababa, pag may kasamang bata, adult. Yan na. At pagbaba, huwag kang makipagkwentuhan, hayaan mo nang makaalis. At bago bumalik sa lane, anong gagawin? Isara yung pinto, sumenyas, tumingin, at bumalik sa lane. Anak, hindi yung bito mo na bago senyas. Okay? Post-driving routine. Anong kailangan dinadala? Documents, your driver's license, as well as your ORCR. And your belongings should be at the luggage compartment. Huwag iiwan sa loob. Kaya nga, natitempt na buksan o pasangin yung inyong sasakyan dahil may nakitang valuable items. Tama? Lagay mo yung bag mo doon, kahit wala laptop, bubuksan nyo na nakawin. Tama? Kasi may dito siya, oh, may laptop doon, oh, may cellphone doon. Madali maibenta. Pag binasag na yung bintana mo, yung alarm mo, nag-a-alarm na. It only costs attention. Pero may magmamalasakit ka. Tandaan niyo.
Huwag niyong hahayaan na matempt. So you have to put your belongings at the luggage compartment. Hindi kasi nakikita to. Anak? Gadgets, huwag iiwan sa loob ng sakyan. Mas mataas ang temperatura sa loob ng kotse. Mag-overheat yan. Puputok. Passengers, kailangan safe. Switches and controls are all functioning. And don't forget the ignition key. Once you step down from the vehicle, pag bumaba ka, dali mo susi. Ibig sabihin, nakapatay yung... Bakit? Kasi bawal pong iiwan ng sasakyan ng maaga. Dapat nandun ka nakaupo. Pagbababa ka, dali mo susi, patayin yung makina. And pagbaba, pinindot mo yung lock. Huwag kang magdidepende sa lock. Narinig mo lang po, nag-lock na. You perform the walk around check. Isa-isa ito natin hinahin yung doors handle. Para siguradong nakasara ang inyong sasakyan. Kaliwanag. At always remember, observe safety. Pag hindi ka nag-observe ng safety, you have to know the pain na mararamdaman mo. Pero if you always observe or know the safety rules, no pain ang mararamdaman. And don't forget to always drive safe. Diba? May tanong. Driving. Tama? Sa basketball, pag naglalaro ka ng basketball, depensa. Bumabantay ka. Pinoprotektahan mo na may makashoot sa goal mo. Tama? Pag offensive, anong ginagawa? Naninito ka. Tama? So sa driving, defensive driving na. Ibig sabihin, pag nagmamaneo ka, kailangan protektahan mo yung sasakyan mo o sarili mo na hindi ka ma-aksidente. Kaya na maingat ka dapat. Paano natin gagawin yun? Sabi nga, una is you have to search the road, seen ahead, around, and rear of the vehicle. And then identify the potential immediate hazard on the road. And you have to predict the action of the other users. Tingnan niyo dito. May video na meron kotse na nandun sa lane number 1. Bakit siya nasa lane number 1? Is intending to overtake. But then the second vehicle in front is on the second lane, and then he proceed to the first lane to overtake also. Anong ginawa ng kotse na nasa likod? Slow down. Kahit malayo ka, umreno na siya. Bakit ko na-predict? Umilaw yung brake light. Ayan, kita niyo. Kasi, kaya malayo pa, umreno na, there is a tinatawag na 3-second rule for the braking distance. Once you step on the brake, it consists 3 seconds to stop the vehicle. Gana? Hindi mo apakain ko na, no? 3 segundo yan bago ito. And it maintains the distance, malayo pa, umreno, kasi they always keep distance with the vehicle in front. Nakikita niyo yung graph, ano nakalagay? Keep distance. Ang tanong, gano'n ba kalayo talaga ang distansya mo sa sinusundan mong sasakyan? Anybody to guess? 10 meters. Yes, 10 meters. Ang tama po ay walang sukat. Pero ang sabi, common na 2 cars. 1 car length. Di ba? Ang distance. Pero hindi po yun ang tama. It is just mas madali mong maintindihan pag sinabi mo ang distansya mo dapat isang kotse ang pagitan. Tama? Sit ka na. Pero ang tama, kailangan pag ikaw ang driver sa likod, kamanayo ka. Nakikita mo yung 2 gulong sa likod ng sinusundan mo sakyan. Yun ang tamang distance. Pag hindi mo na nakikita, malapit ka. Pero sa mga, para mas madaling maintindihan, 1 car length. Tama? Ina-adapt naman natin. Walang problema. At least, may distansya na. Kaya lang, kagabi, sa expressway, hindi